Sumunod si boss sa team building dahil ang totoo ay gusto niyang makasama si Sekim at mag-start sila ng new memory. Hindi gusto ng iba na kasama itong si boss dahil gusto nilang mag-enjoy pero wala silang magagawa dahil kasama na talaga si boss. Nagsimula ang team building sa hugot hour with the vice chairman at kinausap muna ni Sekim si boss dahil hindi pa komportable ang iba sa kanya dahil nahihiya pa sila. Nagkaroon naman ng suggestion ng iba at sinabi ni boss na gawin ang gusto nila pero may gagawin pa pala sila at yon ang heart hunting. Sinabi naman ni boss na ang gusto niyang ka-team ay si Sek Kim at pagdadahilan niya na para mayroon silang mapag-usapan tungkol sa work. Kaya suggest ng iba na tama lang na Sek Kim at ang boss ang mag-partner. Masaya naman si boss at sinabi niyang magandang idea yon na si Sek Kim ang kanyang makaka-partner. Sa kabilang banda naman, binabasa ni Cyrus ang binigay sa kanya ni Sek Kim na diary at nabasa niya roon na nakalimutan na ni Sek Kim ang kanyang pangalan noon. Gayunpaman, sinabi ni boss kay Sek Kim na ipagpatuloy ang pag-uusap nila dahil nasabi ni Sek Kim sa kanya na nag-confess ito ng kanyang pag-ibig dahil si selos at kagustuhan na manalo at mali siya doon. May bigla namang tumawag kay Sek Kim at nagdadalawang isip siya na sagutin ito. Kaya nga kinuha ni boss ang cellphone niya at nakita niyang si Cyrus ang tumatawag. Sinagot niya ito at pagtatanong na ano ang kailangan niya kay Sek Kim gayong magkasama sila. Dagdag pa niya na kung hindi naman importante ang tawag ay ibaba niya na dahil nasa team building sila at mahalaga ang pinag-uusapan nila ni Sek Kim. At binalik na ni boss ang cellphone kay Sek Kim. Sinabi naman ni Sek Kim na ano ang ginagawa niya. Tugon naman ni boss na mag-focus siya sa taong gusto niya ngayon. Sagot naman ni Sek Kim na mahalaga na mahanap ang kanyang alaala. Pagtatanong pa ni boss na patuloy pa rin siyang makikipagkita kay Cyrus para maibalik ang kanyang memory. Tugon naman ni Sek Kim na oo. Pagtatanong pa ni boss na kahit hindi niya gusto at nasasaktan siya, tugon pa rin ni Sek Kim ay oo at naglakad na ito papalayo kay boss dahil naiinis siya. Samantala, bumuhos naman ang malakas na ulan kaya agad tumakbo si boss para hindi maulanan si Sek Kim at ginamit niya ang mahal niyang blazer at naghanap sila ng masisilungan. Nang makasilong na sila, sinabi ni boss na sana ay walang sipunin. Tugon naman ni Sek Kim na okay lang siya at malakas ang kanyang katawan. Pero sinabi ni boss na hindi si Sek Kim ang tinutukoy niya kundi ang kanyang sarili dahil ayaw niya na sipunin siya. Kaya nasabi na lang ni Sek Kim na sipunin pala itong si boss. Patuloy ang kanilang pag-uusap at natanong ni Sek Kim na kailan kaya hihinto ang ulan. Bigla rin siyang napatingin sa taas at may nakita siyang gagamba kaya bigla siyang sumigaw at natakot. Kaya nga agad na inalis ni boss ang gagamba. Pagtatanong niya kay Sek Kim na okay lang ba ito at wag na siyang matakot dahil okay na. Kumuha si boss ng candy at sinabi niya kay Sek Kim na kainin ito para ma-relax. Naalala naman ni Sek Kim nung bata sila at naalala niya na binigyan siya ni Ninja Boy ng candy. At doon ay nagpasalamat na si Sek Kim kay boss. Nang pabalik na sila, pagkukwento ni Sek Kim na dahil sa insidente nagkaroon siya ng takot sa mga spider. Tugon naman ni boss na wag na siyang matakot at wag niya nang alalahanin ang mga masasakit na pinagdaanan niya noon dahil matagal na rin nagdudusa ang kanyang pamilya dahil sa pangyayari na yon. At dagdag pa ni boss na nag-aalala siya kay Sek Kim dahil ganun din kahirap ang pinagdadaanan nito. Dagdag pa ni boss na tama itong si Sek Kim na nagsiselos siya kay Cyrus. Tugon naman ni Sek Kim na naiintindihan niya ang nararamdaman ni boss. Dagdag pa niya na matagal na siyang nabubuhay para sa pamilya niya kesa sa sarili niya at pati nga sa trabaho ay mas priority niya ito kesa sa sarili niya. Kaya hindi siya sanay na considerate ang ibang tao para sa kanya. Dagdag pa niya pero nung araw na yon, sobrang natatakot siya sa pangyayari pero pinoproteksyonan siya ni Cyrus. At yon ang pinakamabuting bagay na ginawa sa kanya ng ibang tao. Kaya nga, pakiusap niya kay boss na wag nang tutulan ang pakikipagkita niya kay Cyrus dahil naging mabuting tao ito sa kanya. Sinabi naman ni boss na pwede niyang gawin ang gusto niya at alamin ang gusto niya at handa naman siyang tiisin yon dahil confident siya. Kaya niyang tiisin lahat para kay Sek Kim. Yan ang mga dapat nating abangan sa susunod na episode ng What's Wrong with Secretary Kim.